Hello mga boss! Welcome! PH ako Pinoy! May breaking news po tayo ngayon mga bossing. Sumagot na ang ating mahal na BP Sara Duterte dito sa pinagsasabi ni Madriaga mga boss. Kaya heto mga boss, huwag nating patagalin at ating nang panoorin. Pero bago natin panoorin muna, basahin muna natin itong sinabi ni Joel Chua mga boss. Kumpiyansang natatayo ang impeachment kahit walang umiyak na Madriaga. Nako po. Kahit po walang statement ni Madriaga daw mga bossing, no? Sabi dito ni Joel Chua, tatayo pa rin ang itong concern laban sa impeachment ni BP Sara Duterte. Ito naman mga bossing yung sinabi ni Kong Abante. Umaasang may makita ang publiko sa pasabog ni Trillanes. Ayan, dadalo nga. Parang dadalo si Trillanes sa next na hearing sa impeachment mga boss. Kaya abangan natin kung ano ang ikakalat ni Trillanes mga boss. Alam naman natin na kritiko at kalaban ito ng mga Duterte. Gagawin lahat ni Trillanes para lang ma-impeach si BP Sara eh. Kaya eto na mga bossing, huwag po natin patagalin. Panoorin natin ang ating idol sa mga banateros, si Boss Dada. Eto ang ating reaction mga boss. Panoorin natin, Boss Dada. Kaya yung mga yung mga nangyayari na ito. Kaya ito, pakinggan natin, panoorin natin yung mga pag-debunk. Kasi dinebunk na natin eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko na tinapos eh. Hanggang nasa 30 plus lang yata ako, 32 something. Hindi ko na tinapos hanggang doon kasi 22 pages eh yung niya, yung kanyang testimonya. Alam niyo ba kung ilang pages yung ad cautelam ni Inday Sara? I have a copy of that eh. Yung pages ng ad cautelam ni Inday Sara, yung perjury case nila kay Madriaga, 300 plus pages lang naman. 300 plus pages. Ganun nila pinaghandaan, ganun nila dinibunk. Yung unang yung unang testimonya ni Madriaga. Actually dito sa Congress hindi nila ginamit yung unang testimonya eh. Yung na lang supplemental. Yung supplemental ang kanilang pinag-focusan. Hindi na sila nag-focus doon sa una. Hindi nila ginamit yung una kasi first time na nagsalita si Madriaga eh, tama? First time na nagsalita si Madriaga, syempre dapat ang babasahin niya yung yung testimonya niya. Kasi ang supplemental affidavit hindi tatayo yun kung wala yung unang affidavit. So dapat ang pinabasa ng Congress sa kanya yung una niyang affidavit. Nako po mga bossing. Bakit hindi nila pinabasa yung unang affidavit? Ang daming butas ng unang affidavit eh. Yung unang affidavit niya, ang isinapal nila Inday Sara na sagot, 300 plus pages kasama mga ebidensya. Nakalagay doon eh, na magkaklase sila ni Inday Sara, magkaklase sila sa law school. Nakalagay lahat yun doon. Sinabi niya doon na siya ay miyembro ng VPPSG. Sabi niya na ganito siya, na ganyan siya, na ganyan siya. Sinabi niya lahat yun doon sa katiting na niya. Bakit hindi yun ang ipinabasa ng Congress? Kasi alam ng Congress na yung unang testimonya ni Madriaga debunked. Debunked. Yung paglabas pa lang niyan, 'di ba? Si natatandaan niyo si Remulla nagsalita pa nga eh. Hindi siya binisita ni Inday Sara. Nagsalita na si si Remulla nagsabi hindi si Madriaga ang binisita ni Inday Sara. Ang binisita ni Inday Sara hindi si Madriaga. Si Tevis daw eh, di ba? So doon pa lang nagsisinungaling na si Madriaga, sabi ni Remulla, hindi nakalagay doon sa logbook, hindi at saka sa CCTV, hindi sila nagkita ni Inday Sara. Ngayon mga bossing, hindi nila ginamit yung initial affidavit niya, ang ginamit nila yung supplemental. Kasi surprise yun eh. Even daw sila Inday Sara, hindi nakakuha ng supplemental na yun. Pero confident, si Paulo Panelo, confident siya na yung, kung galing sa kasinungalingan yung una, sigurado ako yung pangalawa, kasinungalingan din yan. Kasi dun sa una, yung affidavit niya, yung unang affidavit niya, pati pangalan niya dun mali eh. Mantakin mo, not notarized, pangalan mo na mali pa. Ibig sabihin, walang kakwenta-kwenta. So, yung pangalawa ang ginamit, hindi ginamit yung una. Bakit hindi ginamit yung una? Doon pa lang, palpak na eh. Doon pa lang, mali na eh. Tama? Okay man lang sana, binasa niya yung una, tapos yung supplemental niya. Hindi eh. Nauna niyang binasa yung supplemental. Ano yun? Ang ginamit nila nalagay sa record, yung supplemental, yung original affidavit, wala.
Oh, di kagaguhan niya. Doon pa lang palpak na eh. Doon pa lang sibak na eh. Doon pa lang talo na. O sige, eto na ngayon. Lumabas yung mga pinagsasabi niya doon. Eto na yung mga sagot doon sa mga pinagsasabi niya doon. Sa ano na yan, affidavit niya. O, pakinggan natin itong balitang ito. Ito. Dami ng aligasyon ng alleged bagman niya na si Ramil. Ito. Dami ng aligasyon ng alleged bagman niya na si Ramil Madriaga. Highlight daw kay VP Sara ang pahayag nito na struggle ang law school para sa kanya. Sa dami-dami daw ng mga sinabi ni Inday Sara, ang highlight daw sa kanya is yung sa law school niya. Because again, this is an impeachment proceeding. And naghahanap kayo ng ebidensya na makakapag-impeach kay VP Sara. Pinayagan ng Congress na gamitin yung testimonya na si Inday Sara mahina sa eskwelahan sa impeachment investigation nila. Anong pagkakamali ng Congress doon? Let us strike this out sa iyong testimony because this has nothing to do with the articles of impeachment na sinusulong natin. Ang kailangan lang natin ditong patunayan is, una, corrupt si Inday Sara. Pangalawa, si Inday Sara yung funded ng mga pogo, funded ng mga drug lord. Yun yung kailangan natin dito. Na si Inday Sara nagnakaw. Yun. So ngayon, kung patutunayan mo yung connection mo kay Inday Sara, okay yun. Pero yung meron ka pang side comment na si Inday Sara, bobo naman yan nung eskwela. Anong purpose nung bobo siya sa eskwela dyan sa impeachment, di ba? Kung ako yung congressman, ako si Luis Ro, sasabihin ko, wait. Nakikita ko na itong number 46, number 47, number ganito. Nakikita ko na irrelevant siya. Irrelevant siya dito sa case build-up natin. So, dapat hindi yan isama. So, let us strike that out. Because Inday Sara being bobo, if ever totoo yan, Inday Sara being mahina sa klase, it doesn't have any weight doon sa impeachment. But, tinuloy pa rin nila. Bakit? Because hindi naman talaga nila focus na ma-impeach si Inday Sara because they do not have the numbers anymore. Ang focus lang nila is ma-block off si Inday Sara, mabato si Inday Sara ng mga putik para masira, madumihan siya at somehow yung mga Pilipino, ma-turn off sa kanya. Ang problema, hindi. Hindi. Diretso natin. Ayon sa bise, nakapasa siya sa sariling sikap at walang tulong ng iba. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Hindi nakapagpigil si Vice President Sara Duterte na maglabas ng pahayag matapos ang mga aligasyon sa kanya ng self-confessed bagman na si Ramil Madriaga sa pagdinig kahapon ng House Committee on Justice. Ayon sa bise, sa lahat ng sinabing kasinungalingan ni Madriaga, ang pumukaw ng kanyang pansin ay ang bintang na kinailangan niya ang tulong ng iba para makapagtapos ng law school. Nakapagtapos raw siya ng walang special favor. I completed my studies on my own terms. I placed a higher premium on living a well-rounded life rather than pursuing academic excellence. I never asked any professor for special accommodations for my grades. Because again, San Sebastian College of Recoletos, magaling na eskwelahan yan. Nagpo-produce yan ng mga top-notcher na mga bar taker sa history ng Pilipinas. San Beda Law, San Sebastian Law, Ateneo Law, De La Salle, may law na ba De La Salle? UP College of Law, St. Louis University College of Law. Magagaling yung mga eskwela. Ngayon may magaling na eskwelahan ng mga bar passers. Ang Jose Maria College of Law. Magaling yan yung Jose Maria College, ang College of Law. Yung din yan, si Atty. Tor, yung galing-galing nun. Dyan sa Davao City. Kung gusto nyo mag-aral, yung mga anak ninyo ng abogado na talagang gusto nyo magiging magaling na abogado, yung anak ninyo, hindi katulad ni Palsis, hindi katulad ni Lenny Robredo na take 2 sa bar exams. Yung mga bar flunkers dyan, yung mga bar flunkers dyan na talitalinuhan. Hindi naman kayo matalino Matalino kayo, saan pumasa kayo sa bar? Katulad ako, hindi ako matalino kasi hindi naman ako pumasa sa bar. Di ba? So, alam mo yun, magaling dyan sa may Jose Maria College. Punta kayo dyan. Yung mga anak ninyo gusto nyo maging matikas na abogado, maging katulad nila Atty. Tor yun. Dyan yung pag-aralan sa Jose Maria College. Nag-plug pa. Pero dito kay Inday Sara, yung San Sebastian College of Recoletos, College of Law. Ano yan? As in, nag-produce yan ng mga magagaling na mga abogado sa history ng Pilipinas. Mga naging Chief Justice pa yung mga abogado dyan sa UP, dyan yung UST, parang bobo naman yata yung mga dyan. Yung mga abogado dyan, parang hindi ko sinasabing bobo, pero parang bobo kasi ang representative nila dyan, si Claire Castro, UST Law daw yan. Si Claire Castro, parang pinaglihis sa ipis yung utak kayong doon. Gusto nyo maging katulad ng anak ninyo, yung utak ni Claire Castro, pag-aralin nyo kung saan nag-aaral si Claire Castro, bobo yun sa Bobo University, yung One Ball University, mayroon pang mas bobo na university doon, yun yung university niya.
ni Claire Castro. Bobo University. Oo, ayan o. San Sebastian, sabi ko nga sa inyo, San Sebastian should stand up and tell the people na hindi pa pwedeng mangyari yan. Napakataas ng standards ng aming eskwelahan. Mas marami pa kami mga naging estudyante na mas makapangyarihan pang mga magulang kaysa kay Sara Duterte during that time. Because during Sara Duterte's time na nag-aaral siya dyan, mga bossing, mayor pa lang si noon. Developing city pa lang ang Davao noon. Hindi pa sila ganun kasikat. Hindi pa ganun kasikat ang mga Duterte noon. Naging sikat lang naman ang mga Duterte noon na nanuntok na to si Inday Sara eh. Hindi ba? Nanuntok na to si Inday Sara eh. Hindi ba? Pero ang Davao City noon, ano pa lang, kumbaga binibuild pa lang yung Davao City. Wala pang kapangyarihan si Pangulong Duterte during that time. So papaano na mai-impluwensyahan ni Sara Duterte na isang estudyante lang na normal dyan sa San Sebastian, yung mga College of Law Dean and Co-Dean dyan sa eskwela nila. So dapat ang San Sebastian College magsalita dito. San Sebastian College, anong masasabi ninyo doon sa sinabi ni Madriaga na yung alma mater daw niya ay ano yung tawag doon, naareglo yung mga grado. Oh. Ano pa sabi ni Inday? Mula sa kanyang mga propesor para makapasa. Agad rin daw siyang nakapasa sa bar exam sa kanyang first attempt. That's exactly the point. Oh, kung si Inday Sara mahinang estudyante, she passed the bar ng 80 average ang GWA niya is 80. 75 ang passing grade. Mas mataas siya ng 5 puntos sa minimum. 80. Sabi ni Pangulong Duterte, 75 lang daw siya nung pumasa siya ng bar. Napakagaling ni Pangulong Duterte, naging fiscal pa. Si Inday Sara, 80. Kaya nga sabi ni Inday Sara, nung sinabi ko sa tatay ko, yung grade ko, napahiya siya dahil wala siyang tiwala sa akin kasi ang gusto ni Pangulong Duterte maging doktor si Inday Sara. Sabi ni Pangulong Duterte, if you are not a doctor and you are not a lawyer, you are nobody to me. Wala kang kwentang tao sa akin kung hindi ka abogado tsaka kung hindi ka doktor. Para ka lang halaman para sa akin. Di ba sinakwento ni Inday Sara yan? Sinabihan din daw siya ni Pangulong Duterte na magdoktor ka. Hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng mag-abogado dahil magiging ka lang aktivista. Magiging ka lang rebelde. Kasi rebellious daw ito si Inday Sara. Huwag ka mag-UP dahil magiging NPA ka. Yung sinasabi ni Pangulo sa kanya. Tapos nag-med school siya. Tapos ang ginawa niya, nag-shift siya to law school. Medyo natuwa daw si Pangulong Duterte kasi talagang gusto naman daw ni Pangulong Duterte talaga na maging lawyer to kasi nga syempre lawyer siya. So yung doktor parang okay sige Dr. Duterte. Wala pa naman tayong doktor na kamag-anak. Pero nung nag-law school siya, nakita daw niya sa mukha ng tatay niya na parang natuwa pero wala siyang tiwala. Feeling daw niya talaga hindi kakayanin ni Inday yung yung pag-aaral ng law school putargis yan. Ginalingan ng tao. Nung nag-bar exams, ayun, 80. So napahiya daw si Pangulong Duterte because nung pumasa ako sa exam, 75 lang ako, ikaw 80. Tapos napakahirap daw pumasa. Napakahirap daw nung exam noong batch nila VP Sara. So she garnered an 80 points, 5 points na mas mataas sa minimum. Sabi pa nga daw niya kay Pangulong Duterte, 80 lang yan kung nag-review pa ako. Sana naging 100 yan. Top notcher sana si Inday Sara, di ba? Na 5 puntos na mas mataas sa minimum score. Pagmamalaki pa niya, hindi kayang tapatan ni Madriaga at ng kanyang mga kakampi sa Kamara. Sakto. Madriaga and his cohorts in the House of Representatives do not come close to my capacity to achieve results with very little effort because they cannot even weave a believable lie. Paggawa na nga lang ng kasinungalingan nyo, katangahan pa eh. Gagawa na nga lang kayo ng mga istorya, putang inang yan, hindi pa kayang paniwalaan. Wala na nga kayong ebidensya, gawa na lang kayo ng kwento, katarantaduhan pa. Sabi nga, mga ano na lang kayo eh. Magsisinungaling na lang kayo, kasinungalingan pa. So kung hindi nyo kayang gumawa ng mabuting istorya para masira ako, lalong hindi nyo kayang sumunod sa batas. Ayan nga yung sinasabi ko eh. Yung kasimple-simpleng pag-a-analyze or pag-differentiate ng probable questions versus yung mga clarificatory questions. Hindi nyo nga kaya eh. Lahat ng mga tao diyan na nagtanong kay Madriaga, pumalpak eh. Oh, that's already probing question. Oh, that's already probing question. Oh, kayo nga mga congressman, probing and clarificatory question, hirap na hirap kayo mag-interpret pa kaya ng batas. Sinasabi ni Inday, si Inday Sara pumasa yan ng sa exam ng mga judge. Yung pwede siya maging judge. So, matalino to. Utangin na ninyo. Kung si Inday Sara nagpa-practice ngayon, pwede siyang maging huwes. Ganun kagalingan, tapos sasabihin nyo, mahina. Ang bobo, si Leni Robredo, 2 beses nag-take ng bar. Tapos, ito pa sinasabi ni Inday Sara. That same year ng pag-graduate ko,
Yung, halimbawa, gumraduate ako ng July. Putay na, October, nag-take na ako ng bar exams. Ganun ako kagaling. Ipinas ako, 80%. Yung ibang mga nagtitake ng bars, putya, ano yan, pag-graduate yan, magpapahinga yan 1 taon, tapos magre-review yan ng 1 taon. Oo, bago yan sila mag-exam. Si Inday Sara, putya, pagka-graduate na pagka-graduate, ilista mo ako dyan sa bar exams. Putang na, subukan ko kung magaling talaga yan. Nag-take ng bars, 80, same year. Putya, ganyan, sabihin nyo, mahina yan. Putya, sabi ko nga sa inyo, si Miriam Defensor Santiago, si La Franklin Drilon, nung pagka-graduate nila, hindi sila kagad nag-take ng bar exams. Nag-review muna yan ng 1 taon. Pero ito si Inday Sara, putya, same year. Same year. Nag-graduate siya ng summer. Putya, ilang buwan, nag-take na siya ng bar exams. Hindi niya na kailangan ng habang review. Putya, mayroong bantangan na ganyan. Bobo kayo. Ang kanyang naabot, lalo't kahit pagbuo ng kasinungalingang kapanipaniwala ay hindi nila magawa. Sinabi rin ng bise na ang tila mini trial sa Kamara laban sa kanya ay patunay na pang-aabuso at korupsyon lang ang kaya nilang gawin. At iginit na ang mga naunang impeachment case ay nabahira ng aligasyon ng suhulan sa Kamara. Ayon naman kay Committee on Public Accounts Chair Ito na. Kita mo, stress na stress si Tanga. Napansin nyo? Stress na stress siya. Bobo ka kasi. Ina ka Ikaw may hipakanaan yan ang yabang pa ni mamaya papakita pa natin iba. Ridon, mas napabigat ni Madriaga ang pasanin ng pangalawang Pangulo. Napabigat daw ni Madriaga. Napabigat ni Madriaga yung pasanin nyo. Akala ninyo makakatulong si Madriaga sa inyo. Putang ina, nagsipagsabugan sa malalaking yung mga pisngi. Yung mga katarantaduhan ni Madriaga. Nakita lang talaga how incompetent yung Committee on Justice ni Luis Tro. Ganyan kayo ka-incompetent. Kung ilan man mga abogado na nandiyan dyan, putya, ganyan kayo makahihina, ganyan kayo katatanga. Hindi na pasok sa impeachment yung mga akusasyon ni Madriaga, tinuloy nyo pa rin. You have all the reason to stop Madriaga doon sa pang-iinsulto niya kay Inday Sara because hindi naman yun ang purpose ng impeachment kasi kung ang purpose ng impeachment babuyin lang si Inday Sara, nagtagumpay kayo kahapon kasi nababoy niyo siya. Pero hindi nyo alam kung gaano kalakas yung counter na ibibigay sa inyo ng mga magagaling na mga Duterte supporter. So sabi niya dito, probable cause for impeachment on the basis of confidential funds misuse was established yesterday's hearing. Madriaga's testimony specific to receipt and delivery of duffel bags supposedly so even siya hindi siya sure na pera nga ang laman ng duffel bag na dinideliver ni Madriaga containing cash from confidential funds. Walang pinakita si Madriaga proof na confidential funds ngayon. Napabigat daw noon, nakahanap na daw sila ng probable cause. Kung gano'n naman pala, dali na natin sa Senado yan. Bakit magkakaroon pa kayo ng hearing sa susunod na linggo? Kung may probable cause naman pala, diretso na natin. Ba't hindi nyo pa magawa? Hinahamon na nga namin kayo, i-impeach Sara now. Di ba sabi nyo, impeach Sara now. Yes, let's impeach Sara now in the Congress. I-impeach nyo na, parang awa nyo na. Ready na yung mga abogado na i-cross-examine si Madriaga at yung iba pang mga ebidensya ninyo. Idadin nyo na sa Senado. Bakit hindi nyo madala sa Senado yan? Kung may probable cause na pala. Terry Ridon, please, sabihan mo na si Luis Tro. Luis Tro, wag na tayo mag-hearing sa susunod na linggo. Mapapahiya na naman tayo. Puta, ang speaker natin, ng magiging resource person natin, si Trillanes. Hindi naman kasama yung testimonya ni Trillanes. Diyan sa sa impeachment. Hindi naman complainant si Trillanes sa impeachment Tama? Bakit mo iimbitahin si Trillanes? Bakit iniimbita nila si Trillanes? Yung bang ebidensya na hawak ni Trillanes, yun yung ginamit ng nila Leila de Lima diyan sa pagsasampa ng kaso ng impeachment kay Inday. Patay kayo. Ang tagal ng ang tagal ng napatunayan, napalpak yung mga ebidensya ni Trillanes, gagamitin nyo pa rin. So, klaro ito mga kababayan, mga bossing. Klaro ito na ginagawa lang ng Congress ito para babuyin ang mga Duterte. Magsasalita dyan si Trillanes para babuyin ang mga Duterte. Ngayon, ano ang papatunayan ni Trillanes dyan? Yung pera ng mga Duterte, di umano, trilyon pera sa bangko. Sinabi na ng AMLAC yan noon Dinibank na ng AMLAC yan. Noong Quadcom pa lang Sinabihan na ng AMLAC yan na hindi ko alam saan galing yung yung mga listahan niya na yan. Hindi yan sa amin galing. Tapos gagamitin nyo pa rin. So, ibig sabihin, kung ito na yung ginagamit nyo kay Inday Sara noong 2024, tapos palpak, ito pa rin yung gagamitin nyo ngayon, huwag na kayo mag-expect na parehas resulta niyan. Bobo nyo. Sa confidential funds dahil sa mga testimonya kaugnay sa resibo at pagdi-deliver umano ng mga bag na posibleng naglalaman ng pera. Pero ipinagtanggol ng bagong layang si Congress Miao Kiko Barsaga si VP Sara. Hindi ko masyadong naintindihan since mostly umiiyak siya tapos nagka-cut tapos Di daw niya naintindihan paano iyak ng iyak. Kasi naman si Madriaga
Sa lahat naman ng hoodlum, ito yung putyang ina, kasi lambot ng cotton candy. Walang hiya ka, Madriaga. Wala kang tibay na maaasahan. Continue. So I'll just be reading the testimony later and then reviewing based on that. Pero mukhang wala naman masyadong mangyayari dito. Parang same lang sa 2025. They're going to try to push something against Vice President Sara Duterte. Sa April 22 ang sunod na April 22. Sa April 22 daw yung susunod na impeachment proceeding hearing, ano man tawag nila dito, moro-moro. Alam ninyo mga bossing. Kaya ginagawa nila ito. Kaya ginagawa nila to kay Inday Sara, yung mga ganyan. Kaya pinatatagal nila, sinasal-sal pa nila yan. Ginadjakul-jakul nila yung issue na yan. Alam nyo kung bakit? Ito, tingnan ninyo to. Pang. Ayan So, diyan tayo nagtatapos mga boss. Salamat po sa panonood mga boss. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating video. Bye-bye po mga bossing. Salamat.